Ang problema kasi kay Senator Bato, wala naman tayong official na warrant of arrest coming from the ICC. Kaya, okay, unang-una, it doesn't make sense to me na nagtatago siya. Hindi naman siya wanted eh. Pinagtatakha ni Senador Panfilo Ping Lacson ang pag-iwas ni Senador Ronald Bato de la Rosa kahit wala pang opisyal na warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon pa kay Lacson, dapat bumalik sa trabaho si de la Rosa dahil sayang ang kanyang boto habang wala pa namang malinaw na basihan para arestuhin siya. Kung ako siya, papasok na muna ako. Eh wala naman ako warrant eh. Ngayon, kung talagang, unless positive siya talaga na meron siyang warrant, eh, diskarte niya na yun. Diskarte naman ng law enforcement na hanapin siya. Anya, wala rin siyang moral ascendancy. Napayuhan si De La Rosa na sumuko dahil minsan din siyang nagtago noong taong 2010. Kasabay nito, inihayag din ni Lacson na mali umano ang coordinates na ibinigay ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa palasyo na naging dahilan para tumaas ang bilang ng ghost flood control projects. Well, that's part of misleading Malacanang. Kasi sinabit niya sa PMS, yun nga, incorrect. And this information came precisely from the DPWH. Kasi na-check nga nila na mali-mali. Git niya posibleng pagtatakip ito ni Bonoan sa sarili habang patuloy na lumalabas ang pangalan ng mag-asawang Descayas sa nasabing eskandalo. Pero katakot-takot daw talaga. And kita nila na deliberate yung pagsasubmit ng mali-maling grid coordinates. So, sir, lalo isipin lang- mo, sumbong sa Pangulo, niloko niya pa. Kasama din sa tinitingnan ng Senate Blue Ribbon Committee ang umano'y pagkakadikit ng Diskaya kay dating House Speaker Martin Romualdez matapos sumulpot ang kwento ng pagbili ng property sa Makati. As I said, pagdating sa counterpart namin sa House, mayroong parliamentary courtesy na umiiral. At pwede lang namin silang imbitahan, hindi pwedeng pilitin, through the House Speaker. Pero kung ayaw nilang mag-attend, wala rin kaming magagawa. Kasi ganun din ang dapat na tratong ginagawa nila sa amin. Dahil nga sa umiiral na interparliamentary courtesy. Bumuelta naman ang kampo ni Romualdez at itinanggi na walang kahit anumang transaksyon at hindi pa sila nakikita kailanman ng mag-asawang Diskaya. Samantala, magpapatuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa January 19 kung saan inaasahang sisilipin ang tinatawag na Cabral Files. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.